Dear Kuya Poy, ako po si Maribel, 45 years old, mula dito sa Kuliat, Quezon City. Dahil nga panahon ng Kapaskuhan ay kaliwat kanan ang mga pagkikita-kita ng mga pamilya lalo't sasalubungin din ang bagong taon. Siyempre, ganoon din ang setup namin ng aking mga kapatid. At dahil busy kami sa aming mga pamilya, kaya nga napagdesisyonan namin na maghanap ng pwedeng marentahan na bahay na may swimming pool para doon naman namin sama-samang i-celebrate ang Kapaskuhan ngayong taon. Ang kaso, ito na rin yata ang huling beses na makakasalamuha ko sila. Kuya Poy, hindi ko alam at hindi ko akalain na mamata-matahin at aalipustahin kami kasama ang aking mga anak ng sarili kong kapatid na si Nadia. Walang kamatayang pagmamayabang ang narinig ko mula sa bibig niya. Para bang naririndi na ako sa mga sinasabi niyang achievement at mga bagay na naipundar niya kasama ang kanyang mga anak. Walang masama na ipagmalaki ang narating na mga anak ng kapatid ko. Ang masakit lang sa akin bilang isang ina dahil naririnig ng aking mga anak ang mga binibitiwang mga salita ng aking mga kapatid mismo. Alam kong wala yata sa oras. Lalo na at hindi nga on time na nakatapos ang ilan sa aking mga anak sa pag-aaral. Aminado rin akong hindi pinalad sa talino ang aking mga anak pero sigurado akong sobra silang masipag at mapagmahal at ganoon ding kapursigido na makapagtapos sa pag-aaral. Ang kaso nga lang, kulang din kasi kami pagdating sa pinansyal na aspeto. Ang isa sa mga anak ng kapatid ko ay ibinida pa ang 3 bucket ng manok na dala-dala nila para sa aming handaan. Malayo yan sa dala-dala namin na pansit bihon para sa aming gathering. Pero alam ko, okay na. Muli akong nakarinig kay Nadia. Gaya ng nasimulan, ay nakarinig nga ulit ako ng panlalait na naman mula sa kanya. Kesyo pansit lang daw ang daladala namin? At para bang kinakantsawan ang simpleng ambag naming yun. Hindi hamak na may lasa naman daw ang dala naming pansit kumpara sa makunat na manok na dala-dala naman niya. Hindi ko alam kung dapat bang idaan sa inyong sa programa pa ang problemang dinadala ko ngayon sa aking pamilya pero wala lang din talaga akong masabihan ng aking problema. Alam ko sa sarili ko na sobrang sama ng loob ko sa aking kapatid na si Nadia. Kahit nga dinadaan sa biro ni Nadia ang bawat mga banat at pasaring niya sa aking pamilya, ay nasasaktan naman ang kalooban ko, lalo't panahon naman ng Kapaskuhan sa ngayon. Hindi ba dapat ito yung time para muli kaming magsama-sama, hindi para masaktan ang damdamin ng bawat isa? May pagkakataon naman na pwede akong sumabat pero hindi ko na pinipiling gawin yon, Kuya Poy, dahil alam ko sa sarili ko na maaring masira pa ang selebrasyon ng Kapaskuhan ng aming buong pamilya kapag nagkataon. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipadadala ko sa inyong programa at umaasa po ako na mabigyang linaw ang suliraning hinaharap ko. Ngayong panahon pa naman ng Pasko. Maraming salamat at more power pa sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Maribel. Maribel, dito sa sulat na ipinarating mo sa amin, alam ko na talaga nakakatampo kapag kaganyan na may mga family gathering tayo, no? Pero hindi ko naman na i-over-analyze pa. Ayoko nang i-over-analyze yung nararamdaman mong pangmamaliit. Pagka ganito kasi mga panahon, maging responsable rin po tayo lalo't magpapangita na naman ang mga magkakapatid, ang mga magpipinsan, magtsuchuhin, magtsatsahin. Dahan-dahan lang rin sa mga biro, sa mga hirit natin sa ating mga kamag-anakan. Gusto naman natin na tayo ay masaya. Pero of course, dahil nga po I think meron naman tayong idea sa kalalagayan ng bawat isa. The mere fact na sila
pamilya ay nakikisaya, ibigay lamang din natin sa kanila yung karapatan na maging masaya sa pagkakataon na nandun sa isang family gathering, sa isang reunion, ganyan, o sa simpleng salo-salo. Wala nang laitan na ano ba naman tong pansit na to, wala namang kare-kare-kados, o ano ba naman itong manok na to, pagkakunat-kunat naman. Wala na hong laitan na ganyan. Kung di nyo nagustuhan, then on to the next, titikman. Ganun lang. 'Di ba? Hindi mo nagustuhan, edi sige. Pero magsasalita kayo kapag medyo napanis na pala yung pinagsasalu-saluhan nyo. Sabihin nyo, teka, mukhang sira na ito. Ganyan. Pero para laitin at alam nyo masasaktan pa ang isa't isa, wag na. Oo, pero ikaw naman Maribel, mas maganda nakausapin mo si Nadia na dahan-dahan naman. Dahil kung ikaw malulunok mo ang mga salita na sasabihin niya bilang kapatid mo, sabi mo isaalang-alang na lamang din. Nandun ang mga pamangkin mo, ang mga pamangkin niya na mga anak mo nasasaktan din. Ang damdamin, maghunos dili rin. Dear Kuya Poy,